Sige po, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa patuloy na paglalagay niya sa ating mga puso ng kanyang kilos ng biyaya upang patuloy na sa bandang dulo ng araw ng Panginoon ay magkasama-sama tayo sa ganitong gawain. At thank you sa natapos nating pag-aawitan, panalangin, and of course, ating pong pagkain na kinain. Thank you so much sa tahanang ito na nag-host sa ating gawain ngayong gabi. Simula na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tao ay mabilis na manghinawa sa mga bagay na pwede niyang gawin. Sa kadahilan ng siguro ay mas maraming pwedeng pagbalingan niya ng mga ibang atensyon ang kanyang sarili. Mabilis tayong manghinawa sa mga bagay na ginagawa natin sapagkat madali tayong magpalit ng mga bagay na gusto nating gawin. At nagpapakita ito ng hindi pagdi-desire ng ating mga puso. Pero alam niyo po ba sa usaping pananampalataya, ang isang Kristiyano ay kailanman ay hindi siya dapat na mabilis manghinawa sa kanyang ginagawa para sa Diyos. At hindi nakabase sa sitwasyon ng paikitungo ng isang tao sa kanya ang kanyang relasyon sa Diyos. Hindi rin dapat na maging mabilis na sabihin ng isang Kristiyano na ayoko nang magpatuloy sa gawain ng Diyos, ayoko nang dumalo sa isang gawain iyan, sapagkat nagpapakita iyon na ang kanyang kaisipan ay napupukaw ng kanyang sariling motibasyon sa halip na magpasakop sa Diyos o magpasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin ang ating pananampalataya ay hindi ho nakabase sa sino man na tao kahit gaano pa siya kabanal. Kahit siya man ay pinaka mataas na may posisyon sa iglesia, hindi doon nakabase ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi rin nakabase ang pananampalataya natin para ma-discourage, manghina o huminto tayo sa ating pananampalataya dahil sa isang sirkumstansya na nangyayari sa buhay natin. Sa madalit salita, ang Christian life natin ay nagsasubmit sa Diyos at nagsasubmit sa kanyang salita. Kahit na mayroong kang problema sa iyong kapatiran, mayroong kang problema sa iyong pamilya, mayroong kang problema sa pastor mo o sa worker sa loob ng church, ay mananatili ka pa rin magpapatuloy sapagkat ikaw ay nagpapasakop sa Diyos at hindi nagpapasakop sa damdamin o nararamdaman mo. Kahit na makita mo pa ang isang bagay na nakakatisod sa loob ng simbahan, either na siya ay pastor o worker o sino man siya, ay hindi ka pa rin mawawala sa Panginoong Diyos sapagkat ikaw ay nagpapasakop sa Diyos at sa kanyang salita. Ganito ang pangyayari sa sinaunang iglesia ng ating Panginoong Diyos sa libro ng Gawa, na kung saan ay iba't ibang karanasan ang dinaanan nila sapagkat ang iglesia ng ating Panginoon na nagsimula sa Jerusalem ay punong-puno ng persecution, punong-puno ng discouragement, punong-puno sa tao, hahawak lang ay hindi sila makakapagpatuloy sa Panginoong Diyos. Subalit, mapapansin natin ngayon sa talatang ating pag-aaralan na kahit sino pa ang pinakamataas na religious leaders na against sa pananampalatayang itinuro ni Jesus Christ, kahit sino pang gobernador o sino mang hari sa panahon nila ang umusig sa kanila, ay hindi sila napanghihinaan ng loob. Hindi sila tumatalikod sa Diyos sapagkat ang pagkaunawa nila sa kanilang sarili ay susundin nila ang Diyos, hindi ang tao. Susundin nila ang Diyos, hindi ang kanilang damdamin. Susundin nila ang Diyos, hindi ang mga taong nakapaligid sa kanila. Susundin nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. So sa ating bilang mga Kristiyano, nararapat na i-remind tayo ng salita ng Panginoong Diyos sa gabing ito, sino ang pinagpapasakupan natin sa ating
buhay pananampalataya. Huwag po tayong titingin sa tao. Kasi kapag tumingin tayo sa tao, hindi tayo makakapagpasakop sa Diyos at sa Kanyang salita. We have a differences to each other, di ba? Ako bilang pastor ninyo, I am not sinless and perfect pastor. I am full of weakness, I am full of fault sa buhay ko. At the same time, kung kayo din naman ang titingnan ko, na isang pastor nyo, iba't iba kayong mga tupa na nasa ilalim ng biyaya ng pamamahala sa pagiging dakilang pastol, mas marami kung pwedeng maging source of cause of discouragement, possible source of discouragement. But all of us here must focus and look our eyes to the Lord God sa buhay po natin. Please open your Bible in Acts chapter 4, verse 19 to 20. Gawa chapter 4, verse 19 to 20. Gawa chapter 4, verse 19 to 20. Ang sabi ko rito ng Word of God, in verse 19, in the book of Acts, ay ito. Subalit sumagot sina Pedro at Juan. Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Ulitin ko, ang sabi po, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Now, mga kapatid, hindi lamang dito binanggit ito ng mga apostol, in particular sa Apostle Peter. In chapter 5, tingnan nyo po, in chapter 5 verse 29, may binanggit po ron again yung mga apostol, ano? Ang sabi po ng 5:29 ay ganito. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So our topic tonight is submission to God. Ginawa kong submission kasi kapag nagsasubmit ka sa Diyos, ay magpapasakop ka, susunod ka sa Diyos. Diba? Iba po ang sistema ng pananampalatayang Kristiyano at Biblikal sa sistema ng takbo ng mundong ito. Ang tao sa mundong ito, tinatawag po na leaders-oriented. Pag sinabi nating leaders-oriented, hindi magpa-function ang mga followers sa secular na mundo kung wala silang memorandum, kung hindi nila alam ang kanilang mga tinatawag na accountability and responsibility. Nasa government po man yan o nasa isang pribadong kumpanya o nasa private and public, the same po yan. Meron pong tinatawag na leaders oriented po yan. Kung ano yung kinukuman sa kanila, yun yung sinusunod nila. But I tell you the truth, in the kingdom of God, in the Church of Jesus Christ, lahat tayo rito ay tinatawag na God-centered dapat ang ating buhay. We are God-oriented sa buhay po natin. Ano yung nangyari po dito sa panahong ito? Masidhi po ang persecution na ipinapakita dito. In chapter 4, alam natin na sina Pedro at Juan ay dinala sa katastaasang kapulungan ng mga Hudyo. Makikita natin yan sa chapter 4. Hinuli sila ng mga kapitan ng mga bantay sa templo, maging ang kapitan. Yung mga taong bayan, dumating. At ano ang ginawa sa kanila? Pinagbintangan sila ng maling tagapagturo dahil sa kanilang pangangaral patungkol kay Kristo. Makikita natin yon, they are under persecution. Sa kanilang mga buhay, they were under attack sa kanilang pananampalataya. Pagdating din po sa chapter 5, makikita ho natin ang chapter 5 verse 17 hanggang sa mga sumunod na talata, kasama rito ang verse 29. Nakita natin yung pag-uusig sa mga apostol. So the context is talk about persecution
sa buhay pananampalataya ng iglesia, sa buhay pananampalataya ng bawat isa. Now, magandang tanungin ngayon natin dito sa ating mga sarili, kanino natin pinapasakop ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya? When you say, pinapasakop ko ang aking sarili sa pastor, sa leader ng simbahan, despite po na nagtuturo ang Biblia sa Hebrew chapter 13 verse 17 na sinabing ganon, may binanggit doon patungkol sa mga leaders, pero dapat nating maintindihan, the leaders is only God's instrument para pangunahan ang kanyang church. That's why I need to be balanced dito sa teaching natin dito when it comes to our obedience and pagsunod sa Panginoong Diyos at sa leaders na nilagay niya. In Hebrew chapter 13, may binanggit po doon sa verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami. Now, that is very clear na ang papakaliwanag na ang iglesia ng ating Panginoong Diyos ay naglagay ang ating Panginoong Jesucristo ng mga tagapangasiwa, ng mga tagapanguna. Tama po ba? And one of the qualification na dapat daw na ginagawa ng mga nasa ilalim ng pamumuno ng pastor o ng leaders is talk about submission saan? Sa pastor, sa leader ng simbahan. Hanggang kailan? As long as all of his principle sa pagpapatakbo sa simbahan is under the principle of the Word of God. Hanggat ito ay nanggagaling sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Why? Kahit na po ang pastor, nasa ilalim po sila ng pagsunod kay Kristo. Kahit na po ang pastor ay nasa ilalim ng pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos. That's why, lahat ng nasa loob ng simbahan, pastor man sila, konseho man sila ng simbahan, workers man sila ng simbahan, mga followers of, sila man ay Kristiyano na nasa loob ng simbahan, lahat kayo ay nagpapasakop under the authority of Jesus Christ by His written word. Nagpapasakop po tayong lahat doon. Pero ang sinasabi ngayon dito, kung dumating sa buhay na mayroon tayong sitwasyon sa buhay natin, kanino pa rin tayo magpapasakop? Halimbawa, given na ang church natin ay mayroong mga tinatawag na rules and regulation o tinatawag na panuntunan according to the Word of God, given po yun eh. Pero how about your daily life sa buhay mo? Na kanino ka susunod? Kung meron ka bang dinadaan ng pagsubok, susundin mo pa rin ba ang Diyos? Kung pinahihinto ka na ba na sa paglilingkod ng anak mo o ng asawa mo o ng sino man tao, hihinto ka ba para maglingkod sa Panginoong Diyos? In other words, ang dinidil ngayon dito sa Book of Acts, chapter 4, ay yung mga bagay na nagiging hadlang saan? Sa buhay pananampalataya natin, sa buhay paglilingkod natin. Ang pinakikita rito ay ang visible barriers sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Iba pa yung usapin dito na sometimes we have weakness sa ating mga sarili na ito'y nagiging hadlang upang sundin natin yung gusto ng Panginoong Diyos. That's why we are always engaged to the battle sa ating spiritual na aspeto. Pero let us study the context of chapter 4 and chapter 5 of the book of Acts. Ang sabi rito, pakinggan ninyo, sa verse 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan. So matapang na sumagot si Pedro at si Juan. Apostle Paul is the representative of the apostle and his assistant is no other than John the Beloved. So sumagot sila. Ano ang sinabi nila? Sila ho ay pinahihinto sa pangangaral sa salita ng Diyos. Sila ho ay pinahihinto na ipangalat ang turo ng ating Panginoon. Sila ay pinahihinto sa kanilang pananampalataya at tinunumbalik sila sa lumang katuruan ng mga Hudyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. Ito yung mga nagiging hadlang. Now, gusto ko muna pong ipaunawa sa inyo, mga kapatid, ang sabi niya, kayo na ang humatol. Kayo na ang humatol. So, nasa inyo ang paghatol. Sabi niya,
kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. So, sinasabi ngayon ni Peter at ni John, hindi natin pinag-uusapan dito sino yung nag-uutos. Tama? Ang tinitingnan natin ngayon dito, alin ang tama sa paningin ng Diyos. So, ang principle, yung tama sa paningin ng Diyos. Ako nyo? Tama sa paningin ng Diyos. Hindi po yung perception natin na ito yung tama. So, one thing na pinapakita rito ni Peter at Juan is ano ang tama mula sa Diyos. Yan ang sinasabi niya ngayon dito. So, when we gauge our obedience to the Lord sa pagsunod sa ating Panginoon, ang laging tinatanong sa atin, tama ba yung pagsunod natin sa Panginoong Diyos dahil ito ay nagmumula sa paningin na tama ng Diyos. So tayo ngayon, bilang mananampalataya, hindi po subjective ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos. When I say subjective, hindi po tayo pwedeng magsabi rito na sasabihin, halimbawa ni Brother Ivan, Pastor, ito po yung sa paningin ko tama. When it comes to our spirituality, hindi pwedeng sabihin ni Brother Ivan na, Pastor, ito sa paningin ko. Tapos sasabihin naman ni Sister Graciela, Pastor, ito yung sa paningin ko. Kasi kapag ang pinag-usapan dito ay yung paningin natin, perception natin, hindi tayo lahat magkakasundo. Tama? Why? Because we have different perception and preference sa buhay natin. May kanya-kanya tayong kagustuhan eh. Theory and practice. Yes. Okay, theory and practice. Hindi po pwedeng magkaisa tayo eh. So, upang hindi tayo magkakaiba-iba, saan? Sa ating pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos, ang Panginoon, nung panahon nilang iyon, sumusunod sila saan? Sa verbal word ng ating Panginoong Diyos. Because in that time, alam natin na hindi pa ho na isusulat yung tinatawag na written word of God. Di ba? Sila ay maaaring mayroong mga compilation ng lahat ng tinuro ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't nasabi ni Apostle Peter at ni Apostle John, kayo na po ang humatol sa nangyayari sa atin kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Sometimes we have circumstances sa buhay natin. Tama? Ang lagi nating sinasabi dito, let us see the work of God sa buhay natin, and that's true. And God working with us through His Word. Tama po ba? Kasi nga, yung tama sa paningin ng Diyos ay wala pong iba kundi ang written word, ang salita niya. Tama? Hindi ko po pwedeng sabihin, this is my preference eh. Di ba? Ito yung sa tingin ko dyan eh. Me as a pastor, I need to prove my idea, yung mga sinasabi ko, based on the word of God. Nakuha niyo? So, yun yung gusto niya ipakita ngayon dito. Kaya ang sabi niya, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Tama ho ba na sumunod kami sa inyo? O ang tama ay sumunod kami sa Diyos? So, ang galing sinasabi niya, mas okay ba na sundin namin ng tao? O mas kailangan namin sundin ng Diyos dahil ang gusto namin, yung paningin ng Diyos sa amin, ginawa namin yung tama? Well, the obvious answer is sumunod sa Diyos. Tama po ba? Sumunod sa Diyos. Ngayon, mapapansin ngayon natin na 2 times na binanggit ito sa Acts chapter 4 verse 19 and even Exodus chapter 5 verse 29, di ba? So sabi ng 5:29, sumagot si Pedro at ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Eh kung mapapansin niyo po, sa chapter 4 verse 19, parang medyo nasa tinatawag na parang inquiry eh. Di ba? Nagtatanong si Peter at saka si John. Sa tingin niyo po, ano yung mas magandang sundin sa paningin ng Diyos? Ang sumunod ba kami sa tao o ang sumunod kami sa Diyos? So parang nangyari? Nagbibigay pa ng option eh. Doon sa kausap nila ng mga highest authority in religions and in the government kung time na yon. Sabi ganon, parang meron pang benefit of the doubt eh. Nasa gray area eh. Sa paningin ng Diyos, alin ang maganda sundin? Ang tao ba o ang Diyos? Pero pagdating ng chapter 5, direct na po ang sinabi. Absolute po. Ang tawag po dito,
sigurado na yung sinabi. Sabi sa chapter 5, ito, verse 29, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. So ano sabi ngayon dito? Sabi niya, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So nakita nyo, naging ano na? Hindi na katulad sa 429 na parang nagbibigay pa ng benefits of the doubt. Alin po sa paningin ng Diyos sa tingin nyo, ang dapat namin sundin? Ang tao po ba o ang Diyos? Pagdating po dito sa chapter 5, hindi na eh. Definite na po yung sinabi, di ba? Tiyak na po yung sinabi. At ang sabi, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. So nakita ninyo? Now, mga kapatid, ang context ay trials. Pagsubok, pagtesting ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, dapat nating maintindihan kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, nagpapasakop sa Diyos, alam natin na kung bakit tayo ngayon anak ng Diyos dahil si Kristo po ang nagligtas sa atin. Bakit kailangan mo magpasakop sa tao? Hindi naman sila nagligtas sa'yo. Sino ba yung nagligtas sa'yo? Ang Diyos. Kung ang Diyos, si Kristo ang nagligtas sa'yo, dapat sa Diyos ka magpasakop. Tama po ba? Naku, yung punto po rito. Kung ang Diyos na si Kristo ang nagligtas sa'yo, saan nakabase ang kaligtasan mo? Hindi sa tao. Kanino po? Sa Diyos. So, kino ka magpapasakop? Sa Diyos at sa Kanyang salita. Malinaw po na sinasabi ng chapter 12. Tingnan nyo 4:12. Sabi ni Peter dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sino po yan? Sa ibang translation, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Hesu Kristo. The word Jesus, in the language of Angel Gabriel, in Matthew chapter 1, verse 21, ang sabi niya, Jose, papangalanan mo siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Now, the word Jesus means Savior. Who is Jesus? Jesus is God, included in the economy of triune God. He is the second person of one God. Kaya ang sabi niya, si Jesus means Savior. Ngayon, kung si Jesus ay Diyos na nagligtas sa atin, kanino natin dapat ipasakop ang ating buhay? Sa Diyos. You need to na magkaroon ng pagsunod sa Diyos rather than man. Tama po ba? Why? Because Jesus is the Lord of our lives, di ba? Sabing ganon ng Romans chapter 10, kung ipapahayag ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa Kanya, maliligtas ka. Di po ba? So, ibig sabihin, when we say Jesus is our Lord sa buhay natin, siya yung nagre-renda. Siya ang nag-rule sa buhay po natin. So, if Jesus rule in our lives through His Word and His Spirit, so kanino tayo susunod? Sa tao ba o sa Diyos? Obvious answer is sa Diyos. So ngayon, if you have a trial sa buhay mo, may mga tao na humahadlang sa paglilingkod mo, may mga tao na nagbabawal sa iyong pananampalataya, sa kabuuan ng iyong pananampalataya, kanino mo ibibigay ang tiwala ng pagpapasakop at pagsunod mo? Kanino po? Dapat kay Kristo na nagligtas sa iyo. Okay? Why? Jesus is our Savior. Jesus is our Lord. Yan yung gusto ipakita. That's why yung mapaka-infinite, mapakatiyak na sinabi sa chapter 5 verse 29, susundin namin ang Diyos, hindi ang tao. Kaya nga ho ang tanong, sometimes kung meron ka nakikita sa kapatiran natin na para bang nakakatisod, di ba? O kaya naman, ikaw mismo katitisuran ka. O kaya naman, minsan, may mga bagay tayo na hindi kursunada sa buhay ng mga kapatiran natin. Pwede bang magiging ground mo yon para sabihin mo, ayoko nang magpatuloy sa Panginoon, ayoko nang umattend sa church na yan, ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Hindi po. Why? Because you need to obey and follow God sa buhay mo. Because si God
Si Jesus ang nagligtas sa iyo, hindi ang tao. Huwag niyo pong isasalalay ang buhay ninyo sa tao. May nakasulat sa Biblia, sumpain ang sino mang magtiwala sa tao. Why? Because man, anytime, pwede siyang magbago. Pero ang Diyos, kailanman ay hindi nagbabago. Hebrew, 13:9. Jesus is the same. 8. Hebrew 13:8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Di ba sabi niya, I am with you always until the end of this world. In Romans chapter 28, verse 20. Sinabi ng Hebrew 13:5, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Kapatid, ang pinakatapat na dapat na nasa puso natin, na sinusunod natin, si Kristo. Dahil kailanman, hindi siya nagbabago. Amen? Pangalawa, sa Diyos tayo sumusunod kapag ang ating pananampalataya ay nasa mahigpit na pagsubok, subalit nagpapatuloy pa rin po tayo. We need to expect in ourselves na trials will come anytime sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Paul, wag mo sabihin nakatayo ka. Di ba? Sabi niya sa Korinto, dahil baka dumating ang time, ikaw naman ang mabuwal. Meron dapat tayo na dito. Ang sinasabi ni Paul, mapakahirap magmataas, mapakahirap magpayabang. Even the great man of God, by the grace of God, in Old Testament, nahulog po. Di ba? Nadapa po, nalaglag po. Even in the New Testament, yung apostol ng Panginoong Diyos, nalaglag sa buhay ni Peter, sa maraming tinuturo sa banal kasulatan. Kanina lang, in the book of 2 Timothy chapter 2, nakita natin si Hermogenes, di ba? Nakita natin yung dalawang kasama ni Paul, tinalikdan siya, yung dalawang kasama niya, napunta sa maling paniniwala. In the Old Testament, so many great man, by the grace of God, na nalaglag because of sin. So, sinasabi ngayon dito, sometimes, we need to be certain sa ating pananampalataya na dapat ang ating pananampalataya ay nakatuon kay Kristo at ang ating pagsunod ay nakabase sa Kanya. Sometimes, kapag nahulog sa kasalanan o nagkamali tayo, di ba inuusik tayo ng ating konsensya? At kapag inuusik tayo ng konsensya natin, may mga pagkakamali na nai-inject sa ating, nai-instill sa isipan natin, hindi ka naligtas kasi nahulog ka sa kasalanan, di po ba? Pero, that is lie. God knew, before pa na maligtas tayo, na may mga time na darating tayo sa trials ng buhay natin. Either, pagkahulog sa kasalanan, nang hindi natin sinasandya, or pagsubok sa buhay natin, saan? Economics, sa buhay natin, saan? Sa physical na kalagayan ng ating kalusugan, di ba? Sa family natin. Ang lahat ng ito ay tinuro na ng banal na kasulatan na posible po na datnan na pagsubok ng buhay ng isang Kristiyano. Pero ano sabi dito sa chapter 4 verse 2? Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. What is the cause kung bakit ho nakulong si Peter at si John? Saan pong paraan? Dahil ba gumawa sila ng mali? Dahil po ba sila ay politically binabiolate nila ang kautusan doon? No. Nakulong sila dahil sa kanilang pagpapasakop, pagsunod sa Diyos na inilagay sa kanila na kailangan nilang ibahagi, ipangaral, gampanan ang ministeryong tinanggap nila. At ano ang naging sukli sa kanilang ginawang ito? Binilanggo. The language of jail or bilanggo sa banal na kasulatan in the book of Acts ay napaka-palasak, napaka-redundant. Halos lahat ng mga apostol nakulong. Nakuha niyo? Why? Dahil sa pagtatapat nila sa Panginoong Hesukristo. So ngayon sa atin, hindi naman tayo kinukulong eh. Meron bang kinulong dito? Na nangaral ng salita ng Diyos, kukulong tayo? Kapag nangaral ka ng salita ng Diyos, nagbahagi ka ng salita ng Diyos, babatuhin ka ng mga tao o hadlangan kanila. In fact, we have a religious freedom here in the Philippines. Kahit nga magtayo yung iba dito ng satanismo, hindi mo binabawal eh. Di ba? Pero ang tanong natin ngayon dito, as obedient natin sa salita ng Panginoong Diyos, anumang sirkumstansya at pagsubok na dumating sa buhay natin, dapat nating iisipin palagi, Lord, susunod pa rin po ako sa iyo.
Susunod ako sa iyo, Panginoong Diyos. Susundin kita, Panginoong Diyos, sa buhay ko. Hindi ako maiaalis ng karanasan, ng pagsubok, at problema ng buhay ko na dinadaanan ko ngayon. Dahil ang nais ko ay sundin ka sa aking buhay. Amen po ba? So anong pagsubok ang dinadaanan natin ngayon sa buhay natin? Mga kapatid, sundin mo ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Huwag yung tao, huwag yung mga taong naging cause, naging dahilan kung bakit ka nagagalit, kung bakit ka sometimes, bagamat in human term po, may paninisi, tama po ba? May paninising nangyayari kapag may mga dinadaanan tayong pagsubok, pero that is reality in the human perspective, di ba? O thinking, pero tayo, as a believer, sana tulungan tayo ng Panginoong Diyos na, Lord, alam ko, you have a purpose at kailangan sundin kita sa aking buhay. Nakita nyo? Thirdly, mga kapatid, ang gustong ipakita sa atin ngayon dito, when trials comes in our lives, kapag ang trials ay dumarating sa ating mga buhay, one thing na ginawa ng mga apostol upang masunod nila ang Diyos sa kanilang mga buhay by intense prayer. Panalangin po. Now, listen in verse 31 ng Gawa chapter 4. Pagkatapos nilang manalangin, nakita nyo? Pagkatapos nilang manalangin. So, the language of the book of Acts, yung term na, o yung words na prayer, this is their antidote. Di ba? Ito yung panlaban nila sa trial, sa pagsubok na dinadaanan nila. Dahil alam nila, kapag sila'y nananalangin, alam nila na nadadala nila kay God, nadadala nila kay Lord, ang lahat ng bigatin na mayroon sila. In this particular context, dinadala nila sa Diyos na, Panginoon, inuusig kami. Di ba? Panginoon, pinagbabantaan kami. Panginoon, nakahanda ang paglatay sa likuran namin. Di ba? Pero alam niyo po, prayer is a powerful, not because of prayer itself, but because we have a powerful God. Sa totoo po, ang prayer po, when it comes to sa prayer lang mismo, wala pong power yan. Ang meron pong power ay ang Diyos na ating dinadalangina because He is omnipotent God. Amen po ba? So, nanalangin sila. And God answered their prayer. Ano sabi ron sa talatang 31? Pagkatapos silang nanalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Sa halip po na huminto sila sa kanilang ministry, sa kanilang pangangaral, in-empowered sila ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Nang nanalangin sila, God gave them the Holy Spirit to empower them sa kanilang dinadaanan kasi pwede silang matakot dito, di ba? Pwede nilang sundin ang tao. Kasi natatakot na sila, tinetret na sila ng mga higher religious leader with sa paikipag sangkutan sa Roma ng mga leader. Pero ang Diyos napakagaling. Binigay sa kanila ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na sa halip na sundin nila itong binabanggit ng mga tao ang sinunod nila sino? Ang Diyos. Kaya ano yung nangyari? Nangaral po sila ng mayroong buong katapangan. Nangaral sila. So napansin nyo? Sinunod nila yung Diyos. And lastly, mga kapatid, ang gustong ipakita sa atin dito, kapag sinusunod natin ang ating Panginoong Diyos, ito ang gusto nating makita. Despite na ang buhay natin ay dumaraan sa mga karamdaman, pero kapag tayo sumusunod sa Panginoong Diyos, nagre-rely tayo na mayroon mang karamdaman tayong dadaanan physically, if God's will, He will heal us in our sickness and illness. Ito ang ginawa. Through the ministry of Apostle Peter and John, the power of God manifested saan? Doon sa may taong may karamdaman. And listen in verse 14. Ang sabi, Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan,
wala silang masabi laban sa dalawa. So walang kaduda-duda na if God's will na ang isang tao, kapag ka mayroong karamdaman, ito yung maganda ron eh. Kapag may karamdaman pa tayo, kanino ba tayo magtitiwala? Kapag may karamdaman ba tayo, kanino tayo susunod? Marami ho na believers, quote and quote, kapag ka dumaan na sa pinaka-severe na karamdaman ng kanilang buhay o may dinadaanan sila, nayayanig yung pananampalataya. Pero pinapakita rito, even our sickness and illness ng ating katawan, gusto pa rin ipakita rito na kailangan natin sundin ang Diyos sa ating mga buhay. Walang makakahadlang sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, hindi na po ito bago sapagkat ang mga apostol, malamang ay alam nila ang kaganapan sa Exodus chapter 24, verse 7. Maaari po ba makibasa ang Exodus chapter 24, verse 7? Pakibasa lang po ang Exodus chapter 24, verse 7. In the time of Moises, ginawa nila na sumunod sa Diyos, sa inuutos ng Panginoon. Exodus 24, verse 7. Kinuha niya ang aklat ng lipad at binasa ng malakas. Yes. Sabay-sabay na namang sumagot ang mga Israelita. Sundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Susundin namin lahat ng utos ni Yahweh. Okay? So, 2 times na binanggit. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. So, ano yung utos ng Panginoong Diyos? Of course, in the form of Exodus, this is the commandments of God. Especially the 10 commandments of the Lord God. From loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and loving your neighbor as love yourselves. So pinapakita ngayon dito, nang tumayo po, nang binasa po, itong binasa ni Sister Graciela in Exodus 24 verse 7, nang binasa ang kautusan, walang lumabas sa bibig nila. Ay sabi, susundin namin ang lahat ng sinasabi sa kautusan. Susundin namin ang lahat ng sinasabi sa kautusan. So, ano ibig sabihin nito? Kapag sinunod nila ang kautusan, sino ang sinusunod nila? Ang Diyos. Kapag sinunod natin ang salita ng Panginoon na nakatala sa banal na kasulatan, sino ang sinusunod natin? Alam niyo po, we are guided na salita ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. That's why, alam natin yung mali at tama. Tama po ba? And if we fail to follow and obey the Word of God, doon na pumapasok na nagkakamali tayo. As long as na tayo ay nagpapasakop at sinusunod po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang ibig sabihin po sinusunod natin mismo ang Diyos sa ating mga buhay. Parang ganito lang po yan. Si Brother Reggie, meron siyang nasa Baguio sa. Sinabi niya kay Brother Ivan, anak, yung magluto ka na, di ba? Magluto ka na, di ba? Kahit di mo siya kaharap, dahil tatay mo siya, ano gagawin mo, Brad? Matutulog yan. Ano gagawin mo? Di ba, pagluluto ka, why? Kasi nga, alam mo tatay mo siya, di ba? Kung alam natin na ang Diyos natin ay Ama natin, tatay natin, Diyos natin sa ating mga buhay, wala po dapat na kaduda-duda na susundin po natin siya. Amen. Even our Lord God, in His physical aspect, is absent sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. I mean, hindi natin siya kasama katulad ng ginawa ng mga apostol, nakasama talaga si Jesus sa buhay nila, di ba? Nasa presensya nila, yung Panginoong Hesukristo, pero ang Diyos po natin, kasama natin sa ating mga buhay. He is with us until the end of this world, di ba? Ang katotohanan, because of the Holy Spirit who dwell in our lives, alam natin na ang ating katawan ay templo ng Diyos. So walang kaduda-duda, if we follow and obey the Word of God, the written Word of God, the Bible, sinusunod po natin ang Panginoon. That is my logic. Boses lang ang narinig ni Brother Ivan, sa kinumand ni Brother Reggie, sinunod niya. Hindi dahil nakita niya yung tatay niya, kundi meron siyang narinig na salita na alam niyang galing sa kanyang papa o sa kanyang tatay. Kaya sinunod niya. So in the same way, ganyan yung gustong makita sa atin ngayon dito. Mga kapatid, we need to submit ourselves to God. Kailangan po nating i-submit. When we say we submit ourselves to God, we submit also ourselves through the written word of God, and that is the Bible. Amen? Amen. And if we want na ibigay natin ang ating sarili sa Panginoong Diyos, lahat tayo nagsasubmit kay Kristo bilang ano po natin, head ng ating
church head ng ating pananampalataya. And as long as your pastor teaching biblically sa pagpapaliwanag salita ng Panginoong Diyos, na mismong siya ay nagpapasakop sa salita ng Diyos, you should submit yourself in what? In the authority in the church. As long as, ulitin ko, hindi ko sinasabing mag-submit kayo kahit mali na yung sinasabi ng pastor, di ba? Eh wala namang pastor na siguro mag-iisip na mali, di ba? As long as na ignorante sa prinsipyo ng Bible. Hanggat ang salita ng Diyos, ang nagiging prinsipyo sa pananampalataya at sa gawain natin na mayroon tayo, kailangan nating mag-submit pare-parehas kay Kristo. At sa buhay natin dito, merong pinaglaanan ang Diyos upang maging under-shepherd niya ng kanyang church. At yun ay walang iba, kundi ang under-shepherd niya na pastor na ginagamit niya to feed and lead us sa ating Panginoong Diyos. So, ano yung gusto kong ipakita ngayon sa ating pag-aaral? Ngayon po, kanina sinasabi ko, may mga pagkakataon na mabilis tayo na magsawa, di ba? Mabilis tayo na ma-discourage, mabilis tayo na mawalan ng gana. Pero sa buhay pananampalataya natin, dumating man ang pinaka-extreme na pagsubok at problema sa buhay natin, hindi ho tayo magsasawa. Tama? Dahil alam natin na kailangan nating sumunod at magpasakop sa Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, ano man dinadaanan natin ngayon sa buhay natin, sa oras na ito, ang nakakaalam lang naman nun, Diyos di ba? Minsan hindi natin masabi yung mga dinadaanan natin sa buhay natin, di ba? Ito man ay external and internal struggle sa buhay po natin or pagsubok na dinadaanan natin, meron pong nakakaalam. Ito ay walang iba kundi ang Diyos. Sa gitna po ng dinadaanan natin yon, magtiwala pa rin po tayo. Alam niyo po ba si Job? Hindi niya maunawaan bakit niya dinadaanan yung pagsubok niya sa kanyang buhay. Napakatwid ni Job, di ba? Pero why? He was experienced and suffered itong trials na dinaanan niya. Hindi niya maintindihan Pero later on, in chapter 41 and chapter 42, doon niya naunawaan. Ano sabi niya? Alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakid mo'y walang makakahadlang. Noon, naririnig lamang kita sa mga balita. Subalit ngayon, ikaw ay nakita ko na ng mukaan. And in chapter 42, God bless Job. Nakita nyo? Sabi ng ibang nagtuturo ng salita ng Diyos, yung buhay daw natin dito sa mundo, para tayo nakasakay sa isang tren. Na yung isang tren na yon, may dadaanan siya na tunnel. Na pagdaan natin sa tunnel na yon, wala tayong makikita. Tama po ba? Hindi natin makikita yung mga nakapaligid sa atin. Siyempre, pag dumaan ka sa tunnel, makikita mo ba yung nasa paligid mo? Wala kang makikita. Tama po ba? Ang makikita mo ay yun lang lahat ng dinadaan. Mapaka-limited ng vision na nakikita mo. Sometimes, sa buhay daw natin, may time talaga padadaanin tayo sa tunnel of life ng buhay natin. Na hindi natin mabanahag kung ano yung purpose ng Panginoong Diyos. Kung ito man ay 3 kilometro, wala tayong makita. Hindi natin alam kung gaano kahaba itong trials na dadaanan natin ito. Pero ayon sa gusto po natin, pag pinadaan tayo ng Diyos sa tunnel of testing or trial sa buhay natin, isipin natin may purpose ang Lord. At habang lumalakad ang araw sa biyaya ng Panginoong Diyos, makakalabas tayo sa tunnel na yon at ipapakita ng Diyos ang liwanag na layunin niya kung bakit natin yon dinadaanan. Amen? So ito yung gustong ipakita. So ano yung point ko? Despite po na tayo ay nandun sa ganong dinadaanan nating tunnel sa buhay natin, ano ang kailangan nating gawin? We should obey and follow God sa buhay po natin. Amen? Kailangan nating sundin. Yung mga damit, napakarami, nakita ko nandun. Okay. Ano ba? No. Wait lang pa, marami kasi to. May sinampay pa na kayo? Kanina pa umaabot. Kanina pa no. So, ibig sabihin, ito yung gustong ipakita ng Diyos sa atin. Di po ba? So, kapag ka naiintindihan natin ang mga bagay na ito, mas mainam po na masabi natin sa sarili natin, Panginoon, hindi po ako titingin sa kahinaan ng mga kapatiran ko sa loob ng church. Di ba? You need to expect
na katulad mo at katulad ng iba sa atin, may mga kahinaan pa rin po yan. Tama? Pero ang titingnan natin ay ang Diyos. Ang susundin natin ay ang Diyos. At ang susundin natin ay ang salita ng Panginoong Diyos. Amen. So let us pray. Tayo manalangin. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat minarapat ninyo na dumaloy sa aming pagtitipong ito para sa inyo ang mga salita nyo na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng correction, nagbibigay, Panginoon, ng encouragement sa bawat isa sa amin at nagbibigay ng direksyon sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, katulad ng aming napag-aralan, ang mga sinaunang iglesia, kasama na ang mga apostol, Panginoong Diyos, ay dumaan sa pinakamatitinding pagsubok at problema na suliranin ng kanilang buhay dahil sa pagtatapat, pagsunod, paglilingkod nila sa inyo. Pero Lord, nakita namin kung paano kayo gumawa sa buhay nila at naglagay kayo ng wisdom sa kanilang mga puso't isipan na sinasabi nila na susundin nila ang Diyos kaysa sa tao. Alam namin ang ibig nilang sabihin, ang tao ay nagiging hadlang sa paglago ng kanilang pananampalataya, nagiging hadlang sa pagpapatuloy ng kanilang pananampalataya kay Kristo, nagiging hadlang sa kanilang paglilingkod kay Kristo, at nagiging hadlang sa patuloy na ikatitibay ng inyong gawain at ng inyong kaharian sa panahong iyon. Ibig sabihin, Panginoon, hindi po napigilan ang mga sinaunang Kristiyano sa dinaanan nilang severe persecution ng buhay nila. Sa halip, sinabi nila palagi, susundin namin ang Diyos. Susundin namin ang Diyos. At hindi po ito bago, sapagkat in the book of Exodus chapter 31, sinabi nila, susundin namin ang salita ng Diyos. Susundin namin ang salita ng Diyos. Kami na mga anak ninyo na naririto ngayon ay naniniwala na ang boses ng aming Panginoong Diyos, kayo Panginoon, ang aming Panginoong Heso Kristo, ang boses niya ay wala po sa boses ng sinumang karunungan ng tao. Ang boses at ang tinig ng Diyos, ang tinig niyo Panginoon, ay nasa banal na kasulatan. Nasa 66 books, Panginoon, na dapat naming sundin. Kaya Panginoon, kayo ang nakakaalam ng mga personal na dinadaanan ng bawat isa sa amin. Maaring ang iba may pagsubok, may problema dahil sa katapatan nila sa inyo. Yung iba, mayroong pong karamdaman na dinadaanan. Yung iba, dahil sa pagsunod sa inyo, may mga kakulangan sa pangangailangang dapat na naipuprovide. Pero Lord, tinuturuan nyo kami na sa gitna ng dinadaanan namin ay magtiwala at sumunod sa inyo. At ang isang bagay na nasa puso dapat namin, katulad ng ginawa ng mga apostol, na nalangin sila. In-empowered nyo sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ang gusto nyong mangyari sa buhay nila ay naganap, Panginoong Diyos. Wala naman po kaming ibang pinaka-highest na pinapriority sa buhay namin kundi kayo, Panginoong Diyos. Kung meron mang pangalawa, yun yung mga bagay na temporal lang. But we always look our eyes and our mind sa walang hanggang nararapat na benepisyo ng buhay namin. Katulad ng pinapaalala ng banal na kasulatan na walang iba na nagbigay sa amin ng kaligtasan kundi si Kristo. And if Jesus save us, Lord, sabi ng banal na kasulatan, maibibigay din niya ang lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you so much for your promise na kung naibigay ni Kristo ang kanyang buhay sa amin, kaya niya ring i-sustain ang lahat ng pangangailangan namin. Maraming salamat. Napatunayan po namin ito. At sabi nga po ng isang mananampalataya, naging mabait, naging mabuti kayo sa buhay ng pamilya, naging mabait at naging mapagpala kayo sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya Lord, naranasan namin ang lahat ng ito. Kaya naman, napuprove namin na kapag sumusunod kami sa inyo, sa inyong salita, wala pong kapahamakan, wala pong mangyayari ng hindi nagdaan sa panukala ninyo. And we do believe, Lord, na lagi niyo po kaming dadalahin sa pagtatagumpay ng pananampalataya ng buhay namin
at sa mga bagay na nakaprepare na nilaan nyo para sa amin. Thank you so much, Lord, sa lahat